Magandang araw mga kapuntos, at sa oras na ito, ang tatalakayin ko naman isa na namang video na pangangaral ng isang Muslim patungkol kay Jesucristo. At ito yung kanyang intro. Bagong tipan. Diba? Sa Bible ninyo, anong version man yan, King James Version ng Biblia, tanongin ninyo, si Jesus Christ ba, namutawi pa sa kanyang dila na sinabi niya, ako, si Jesucristo, anak ni Maria, ako yung Diyos at dapat niyong sambahin? Yang mga linyang yan ay paulit-ulit ko na lang naririnig mula sa kanilang bibig na sinabi ba doon ni Kristo, ako ang Panginoon ni inyong Diyos at ako lang ang inyong sambahin. Yan ang lagi nilang hinahanap. Ano po? Pero, yan ay ating sasagutin sa pagkakataong ito. Pero bago po muna yan, bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag nyo rin kalimutan na i-hit din po itong yung like button na yan para malaman naman ni YouTube na nagustuhan ninyo ang aming video. Kaya huwag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Ayan po, so yung po ang ating tatalakayin ngayong magang ito. Ito ay tungkol doon sa pahayag ng isang Muslim patungkol kay Kristo na ayon pa sa kanya. Bagong tipan. Diba? Sa Bible ninyo, anong version man yan, King James Version ng Biblia, tanongin ninyo, si Jesus Christ ba, namutawi pa sa kanyang dila na sinabi niya, ako, si Jesucristo, anak ni Maria, ako yung Diyos at dapat niyong sambahin? Unang-una, ang kanyang katanungan ay very irrelevant statement. Bakit? Sa katuruan ng Kristiyano, si Kristo ay hindi mayabang. Si Kristo ay mapagkumbaba. Kung ating babasahin niya sa Filipos 2:5 hanggang ganito, ating mababasa, okay? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ano yung kanyang kaisipan? Siya ba ay kaya na sinasabi ng naturang Muslim na mayabang? Tingnan nga natin. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Nakita nyo? Kahit taglay niya ang kalikasan ng pagiging Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa madaling salita, hindi siya nagmataas. No? Meron siyang reason para maging mataas dahil kapantay siya ng Diyos. Ha? Kapantay siya ng Diyos. Refer ito sa Diyos Ama, ha? Kapantay siya at may kalikasan siya ng Diyos kasi Diyos anak siya. May kalikasan siya bilang Diyos. Kaso, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay. Ibig sabihin, yung kanyang pagiging mataas, ibinaba niya. Yung salitang, ako lamang ang Diyos na inyong kailangang sambahin, yun ay wika ng Diyos na hindi bumababa. Ha? Yun ay wika ng Diyos na hindi bumababa kasi kailangan niyang ipakilala ang kanyang sarili na siya ay dapat mong sambahin. Pero si Kristo, baliktad eh. Bakit? Nagpakababa siya. Tuloy din talata. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Ano daw? Kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay. Sa madaling salita, base sa talata, pantay talaga sila. Pantay talaga sila. Pero binitawan niya ito. At bakit niya binitawan ito? Namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao. Bakit maging tao? Kasi hindi talaga tao. Ang tao hindi na magiging tao. Kaya naging tao kasi hindi talaga tao. Sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Walang sino mang tao sa mundo na kapantay ng Diyos. Wala. Pero si Kristo, kapantay siya ng Diyos. Nang siya'y nagsuot ng anyong alipin, siya ay binitawan niya ang kanya pagiging kapantay ng Diyos. Nagpakumbaba siya.
at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus, siya ay nagpakumbaba. Pag sinabi mong nagpakumbaba, hindi niya sasabihin yung sinabi ng Muslim na ako lang ang Diyos, ako lang ang sambahin ninyo. Hindi yan wika ng isang nagpapakumbaba. Yeah? Yan ay hindi isang wika ng nagpapakumbaba. Yan ay nasa mataas na level at nagpapakilala. Si Kristo, mula sa pagiging mataas, nagpakumbaba siya para maging masunurin sa kanyang Ama. Yan, never niyang babanggitin yan na ako lang ang inyong sambahin. No? Eh, yung una binanggit niya, palpak yun. Bakit hindi ganyan ang turo sa Kristyanismo? Yung kanyang tanong, hindi yun mindset ng Kristiyano, yun ay mindset ng Muslim. Tuloy. Diba? Yung inamin niya mismo, sinabi niya. O, I dare you, sabihin niya yan sa inyong mga pastor. Diba? Totoo ba? Na hindi naman nagsabi talaga si Jesus Christ sa kanyang sariling sambahin siya? Wala naman. Sa katuroang Kristiyano, hindi kailanman tinuturo ng mga Kristiyano na si Kristo ganyan magsalita. Yung kanyang paraan ng pagtatanong, yun ay isang tanong ng taong sabihin natin na parang angas ang dating, ano? Bakit? Si Kristo kasi, pag siya nangaral, dinadaan sa talinghaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon, diretso siyang magsalita. Lalo na kapag pag-claim ng kapangyarihan ng kanyang tinutukoy natin. Pero yung hinahanap niya na pag-claim na sambahin niyo ako, ginawa niya yon sa demonyo. Basahin natin sinasabi sa Mateo 4:9. Ganito ang natin mababasa. Sinabi ng diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Sinong kausap? Si Jesus. Sino ang kumakausap? Ang diablo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. So, dito sa linyang ito, pinalayas ni Kristo yung demonyo. Tanong, sino ang tinutukso ng demonyo? Si Kristo. Si Kristo ang tinutukso ng demonyo. Sino ang nagpapasamba? Ang demonyo. Inutusan niya si Kristo, sambahin mo, kumibigay ko sa itong lahat ng ito, mangkapangyarihan ito. At ibasahin sa ibang salin ng Biblia yung 9. At sinabi ng diablo kay Jesus, ang lahat ng yan ay ibibigay ko sa iyo kung luluhod ka at sasamba sa akin. Pero sinagot siya ni Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat sinasabi sa kasulatan, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. So, hindi dapat tuksuhin. Dapat sambahin. Dito pinakita dito ni Kristo na talagang siya ay Diyos para kay Satanas. Ako yung Diyos, ako sambahin mo. Huwag mo akong tuksuin, sambahin mo ako. Yun ang sinabi ni Kristo dito. How about sa mga believer? Meron bang Biblia na nagsasabi na sinabi niya siya ay Diyos? Meron. Yan ay nasa Biblia na Aramaic New Testament in plain English. Ganito ang pagkakasabi. Kung babasahin natin sa Aramaic New Testament in plain English, sa John chapter 13 verse 19, ito ang sinabi ni Kristo. Ayan na. Sabi niya, I have not spoken about all of you, for I know those whom I have chosen, but that the scripture may be fulfilled. He who eats bread with me has lifted up his heel against me. Now I am telling you before it happens. When it has occurred, you shall believe that I am the living God. Nang banggitin ni Kristo dito sa salin ng Biblia na ito, I am the living God, or I am He. I am the living God, or I am He. It also follows you must worship me. Now I am telling you before it happens, that when it has occurred, you shall believe that I am the living God. Binanggit ba ni Kristo?
binanggit ni Kristo. So, nandoon yung hinahanap niya. Hindi lang letra po letra na, ako ang Diyos, ako ang sambahin nyo, hindi ganun. Mukha yatang masyadong maangas pakinggan eh. Ha? At mas maraming ebidensya na magpapatunay na si Jesus Christ hindi Diyos kaysa sa siya ay Diyos. Hoy, sabi niya, marami daw nagpapatunay na si Kristo ay hindi Diyos kaysa sa mga ebidensya na siya ay Diyos. Mali ka dyan. Di ba? Mas madali mong hanapan sa Biblia ng katibayang si Jesus Christ ay napapabilang sa mga tao na propeta ng Diyos kaysa patunayan mong siya ay Diyos. Mali, mali. Sa Biblia maraming ebidensya na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Yun ang marami sa Biblia. Pero yung sabihin mo na siya ay hindi Diyos, walang ganun sa Bible. Nung pagkapako pa lang niya sa cross, anong sinabi niya doon? Natatandaan niyo yung kwento niya, yung pinako siya sa cross? Anong sabi doon? Eli, Eli, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So kung ikaw, o di kaya sa ibang translation, Ama ko, bakit mo ko pinabayaan? Kung si Jesus Christ ang Diyos, sino tinatawag niyang Diyos ko? Uy, ang dali naman ng tanong mo. Hindi naman yan ebidensya na siya ay propeta lang. Unang-una ha, inamin niya si Kristo pinako sa cross. Pangalawa, sinabi ni Kristo, Eli, Eli, lema sabachthani. Ano ba ang paliwanag dyan? At tanungin natin si Kristo. Anong sinabi ni Kristo sa Lucas 24:44? Sabi ni Kristo, pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga awit, sa aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. So dito, meron pala siyang tutuparin ng mga kasulatan. O ngayon, tutuparin niya. Ano ba yun? Ating basahin yung sinasabi doon sa awit 22:1. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit ka napakalayo sa pagtulong sa akin at sa mga salita ng aking pag-angal? Ngunit ako'y uod at hindi tao, duwahagi sa mga tao at hinamak ng bayan. Sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ng mga pulutong ng mga manggagawa ng masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila at kanilang pinagsapalaran ang aking kasuutan. So merong hula pala, meron pala propesiya na magsasabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yung kamay at paa niya binutasan, sabi dito, sapagkat niligid ako ng mga aso, kinulong ako ng mga puluto ng mga manggagawa na masama, binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Merong propesiya na nagsasabi at merong katuparan ito. Isaiah 53. Sinong naniniwala sa aming balita at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? Sapagkat siya'y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa. Walang anyo kagandahan man, at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. Isang taong sa kapanglawan at bihasa sa karamdaman, at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha na mga tao na siya'y hinamak at hindi natin hilalagahan siya. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Ngayon may ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos sa dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya,
at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ha? Ating basahin tong linyang ito sa Magandang Balita Biblia. Anong pagkasabi dito? Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit pinalitaw ng Panginoon sa kanyang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Hindi ba ito binabasa nung Yunoko nung siya nilapitan ni Felipe sa Gawa 8? Ito yung binabasa nung Yunoko na nasa karwahe. Ha? Nasa karwahe. Binabasa ito nung Yunoko, hindi niya maintindihan, pinaliwanag ni Felipe. At ang kanya magpapaliwanag, yan ay tumutukoy kay Kristo Jesus. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupa nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Nang siya'y huliin at hatulan upang mamatay, wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Bakit? Pati si Pedro, dininay siya ni Pedro eh. Oh, alam mo? Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Nakita nyo? Ha? Nakita nyo? Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Eh kung hindi yan kay Kristo tumutukoy, sino kinatuparan yan? Ha? Kung hindi tumutukoy kay Kristo, sino kinatuparan yan? Sabi niya, Diyos ko, Eli, Eli, lema sabachthani. Ba't niya sinabi yon? Balikan natin ang 8. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Dala-dala pala niya ang kasalanan ng iba. Siya ay naparito upang tubusin ang mga tao sa kanilang kasalanan. Yun ang reason kaya siya pinadala. Ewan ko lang anong turo sa Islam. Kung anong reason kung ba't siya pinadala sa lupa. Basta sa amin, pinadala siya dahil meron siyang misyong tutuparin. Gawa 10:5. Hebreo pala. Hebreo 10:5. Dahil dyan nang si Kristo ay naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog at ang mga hayop na handang sunugin, hindi mo na ibig sa dambana dalhin. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ng kasalanan. Yat inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Kaya nung siya ay namatay, sinabi ni Kristo, 1:18, bago niya sabihin ito, ito sabi niya, walang makakakuha ng aking buhay. Tama yun. Kusa ko itong ibinibigay. Kaya, binibigay pala niya. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito. At mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking ama. Ano ang reason? Yan pala. Ganun lang kadito. Tanong ba't sinabi, lema sabachthani? Patunay ba yun na hindi siya Diyos? Mali! Patunay yun na tinutupad niya ang kasulatan. Kaya nung siya naputulan ng hininga, sinabi niya, consummatum est. Natupad na. Ano natupad niya? Yung utos para sa kanya. Ano yun? Yung propesiyang para sa kanya. Natupad niya. Consummatum est. O yun ang reason. O ngayon, sa mga nanonood ng mga Kristiyano, mga Katoliko, kung sakaling kanilang sabihin niya na ganyan kanilang paliwanag, yung sinabi ko ngayon, yun ang isagot ninyo. Nung siya ay pinapunta sa bundok ng Gitsimanya, nagtanggal siya ng sapatos, naghugas siya, nagpatira pa siya. Ang sabi niya doon, nanalangin siya, O Diyos ko, iligtas mo po ako sa sarong ito, kasi gusto niyang makaligtas sa tiyak na kamatayan yung saro. Nanalangin siya, nagpatira pa siya. Alam niyo kung paano magdasal ang Muslim dito? Nagdadasal kami dito. Ang mga Muslim, kapag nagdadasal, nagpapatira pa. Bago pumasok doon sa bahay na simbahan, kagaya nito, banal na lugar o simbahan namin, mosque namin, naghuhugas muna kami, kagaya ng ginawa ni Jesus Christ. Ayan, so ayun dun sa sinabi niya, si Kristo daw naghugas muna bago pumunta sa Gethsemane.
Nung siya ay pinapunta sa bundok ng Getsemania, nagtanggal siya ng sapatos, naghugas siya, nagpatira pa siya. Ang sabi niya doon, nanalangin siya, "O Diyos ko, iligtas mo po ako sa sarong ito." Kasi gusto niyang makaligtas sa tiyak na kamatayan yung saro. Kaya ngayon, alamin natin kung totoo ba ang sinasabi ng tagapangaral ng isang Muslim preacher. No? Kasi natuturo siya ng Biblia, mahirap naman na magkamali tayo doon. Okay, ating basahin muna sa Mateo 26:30, ano sinasabi doon? Umawit sila ng papuri sa Diyos at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Iiwan niyo akong lahat ngayong gabi dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ng mga tupa." Sa verse lang na ito, verse 31, pinapakita ni Kristo na kailangan niya ito pa rin ng mga kasulatan sa Kanya, na siya ang tinutukoy. Papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Ibig sabihin, talagang may mangyayaring pagpapatay sa Kanya. Ang hulang yan ay hula galing yan sa Zacarias 13:7. Sinabi ng Panginoong makapangyarihan, "Ihanda ang espada, patayin ang pastol ko na aking lingkod. Patayin siya at mangangalat ang mga tupa. Ang aba ko mga mamamayan at parurusahan ko sila." Sa madaling salita, dito pa lang sa Old Testament, talagang meron ng propesiya. Marcos 14:25, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, hindi na ako muling iinom ng inuming mula sa ubas hanggang sa araw ng paghahari ng Diyos. At sa araw na yon, iinom ako ng bagong klase ng inumin." Umawit sila ng papuri sa Diyos at pagkatapos ay pumunta sila sa bundok ng mga olibo. Sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Iiwan niyo akong lahat dahil sinabi ng Diyos sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magsisipangalat ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako ay muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea." Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Kahit iwanan po kayo ng lahat, hindi ko kayo iiwan." Sinagot siya ni Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ang totoo. Bago tumilaok ang manok ng pangalawang beses, ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako." Pero iginiit pa rin ni Pedro, "Hindi ko po kayo ikakaila, kahit napatayin pa akong kasama ninyo." At ganoon din ang sinabi ng iba pa niyang kasamahan. Pagkatapos, pumunta sila sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus sa kanila, "Maupo kayo rito habang nananalangin ako." Isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan sa di kalayuan. Balisang-balisat na babahala si Jesus. Sinabi niya sa kanila, "Para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat." Lumayo siya ng kaunti, lumuhod at sa lupa at nanalangin ng kung maaari ay huwag na niyang danasin ang paghihirap na kanyang haharapin. Sinabi niya, "Ama, magagawa niyo ang lahat ng bagay. Kung maaari, ilayo niyo sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo." Ngayon, totoo ba yung sinasabi ng tagapangaral ng isang Muslim na tagapangaral na bago sila pumunta sa Getsemani Garden ay naghugas muna si Kristo bago manalangin? Mali. Nung siya ay pinapunta sa bundok ng Getsemania, nagtanggal siya ng sapatos, naghugas siya, nagpatira pa siya. Ang sabi niya doon, nanalangin siya, "O Diyos ko, iligtas mo po ako sa sarong ito." Kasi gusto niyang makaligtas sa tiyak na kamatayan yung saro. Hindi totoo yun. Walang sinasabi sa Biblia, naghugas muna si Kristo, pagkatapos ng banal na hapunan, naghugas muna siya bago pumunta sa Getsemani Garden. Walang ganun. Sana, wag na lang sana magturo ng Biblia kung wala namang nalalaman patungkol sa Biblia. Yan ang reason, kaya naiintindihan ko kung bakit sila nag-Muslim, kasi hindi kulang kanilang kaalaman sa Biblia. Ngayon, tuloy natin. Yun ang mismong ginawa ni Jesus Christ. Naghugas, nagtanggal ng sandalyas, nagpatira pa at tumawag sa Diyos. Ibig sabihin, si Jesus Christ hindi Diyos. Kasi kung Diyos siya, bakit siya tatawag sa Diyos?
Yun. Another naman yun na palpak naman yun. Unang-una, yung ginagawa ng Muslim, hindi yun ang ginawa ni Jesus Christ. Ang mga Muslim, bago pumasok sa mosque, naghuhugas muna ng kamay. Si Jesus Christ, bago pumasok sa Gethsemane, hindi nanghugas yun. Tapos, sabi nila, nagpatira pa si Kristo, nagpatira pa rin sila. Ang pagtira pa ni Kristo, hindi yun palatandaan na Muslim siya. Yung iba kasi, pag nagsabi kasi, kami nagpatira pa, si Jesus nagpatira pa, di Muslim siya, mali. Bakit? Lucas 4:16. Umuwi si Jesus sa Nazaret, sa bayang kinalakihan niya, at katulad ng nakaugalian niya. Ano daw? Nakaugalian niya. Ibig sabihin, mula pagkabata, ito ang nakasanayan niya. Pumunta siya sa sambahan ng mga Hudyo sa araw ng pamamahinga, tumayo siya upang bumasa ng kasulatan. Ang tanong, ugali ba ng Muslim na tuwing Sabado papasok sa sambahan ng mga Hudyo? Ugali ba ng mga Muslim tuwing Sabado pumasok sa sinagoga para magsamba? Hindi yan ang ugali ng Muslim. Kaya hindi totoo na si Jesus ay Muslim. Tsaka yung sabi niya, nagpatira pa, sumamba sa Diyos. Sa madaling salita, hindi siya ang Diyos. Mali na naman. Mali na naman. Hindi nga siya ang Ama. Tama yun. Hindi siya ang Diyos Ama kasi ang Diyos Ama iba sa anak. At basahin natin. 1:1-18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yung sinasabi diyang bugtong na anak, sa Greek niyan, monogenes theos. Ayan, tingnan ninyo Yan ang Greek interlinear ng John 1:18. Sabi dito, Theon odes huraken popoti monogenes theos. Monogenes theos. God no one has seen ever yet. The only begotten God, the one being in the bosom of the Father, He has made Him known. Ano daw? Monogenes theos. Ayan liwanag nyo. Monogenes theos. Pag sinabi monogenes theos, bugtong na Diyos, the only begotten God. Yan ang nakalagay sa Greek, pero para madaling maintindihan ng mga magbabasa, yung monogenes theos, tinranslate nila as bugtong na anak. Ano yung theos? Diyos, the only begotten God. Monogenes theos. Pagdating sa translation, para maunawaan, ginawang bugtong na anak. Ibig sabihin ba, hindi Diyos si Kristo? Kung hindi siya Diyos, bakit nilagay dito monogenes theos na nasa sinapupunan ng Ama? Ano yung monogenes theos na nasa sinapupunan ng Ama? Hindi ba yung Diyos? Theos nga yan ang problema. Sana kung walang alam sa Biblia, di na lang magtuturo ng patungkol sa Biblia. Kasi wala kang alam, tinuturo mo. Alam mo, natatamaan sa sinasabi ni Apostol Pablo. Unang Timoteo 1:7, na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi. At yung basahin yan sa ibang salin. Gusto nilang maging tagapagturo ng kautusan, pero hindi naman nila nauunawaan ang mga sinasabi nila, niyang mga bagay na pilit nilang pinaniniwalaan. Ano daw ang sabi nung naturang Muslim? Ang pagsamba daw ni Kristo sa Diyos ay isang patunay na hindi siya ang Diyos. Paano mo papaliwanag ngayon sinasabi doon sa monogenes theos? Sabi nila, contradict kasi turo ninyo. Ay, hindi naman contradict yan. Kino-contradict nyo lang. Yan Hindi magka-contradict yan. Kino-contradict nyo lang. Hindi magka-contradict ang bugtong na anak sa bugtong na Diyos, sinasabi sa 1:1-18. Kasi yung bugtong na Diyos
sa 1:1:18 na nasa sinapupunan ng Ama, yun ay walang iba kundi ang bugtong na anak ng Ama. At yun ay si Kristo. Iisang tao lang ang tinutukoy sa 1:1:18 na bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama o bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Isang tao lang ang tinutukoy niyan, walang iba, ang Panginoong Jesucristo. Oh. So, hanggang dito na lang muna ang ating episode na ito para magkaroon tayo ng pagkakataon na gawa naman ng ibang content ang karugtong ng video na ito. So, sa muli, ito po si John Do Alabado, nasasabi po sa inyo, magandang araw po sa inyong lahat. At least, sa mga bago pa po sa aming channel, don't forget po to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At itong like button para malaman naman ni YouTube na nagustuhan ninyo ang aming video. Kaya once again po, maraming salamat po sa inyong lahat and bye-bye.